Isang lalaking nagpa-parking boy lang sa harap ng isang marangyang otel ang halos lamunin ng hiya sa gitna ng driveway. Nakatungo siya, suot ang asul na vest ng mga valet, nanginginig ang kamay sa harap ng lalaking nakapulang polo na halos pumutok sa galit. "Wala kang kwentang empleyado! Siniwa mo ang kotse ko!" Sigaw ng lalaki habang nakaturo sa mukha niya. Sa likod nila, mga bisita at staff na nakakotse, nakakurbata at nakabisdida ang naglabasan. Hawak ang kani-kanilang cellphone, nagre-record. Wala ni isa ang kumampi sa parking boy. Wala ring nakakaalam na sa loob lamang ng ilang minuto, pagdating ng totoong may-ari ng hotel, sa kanya pala papanig ang lahat. Ang pangalan ng parking boy na iyon ay Joel Alvarez, 29 na taong gulang. Sa tuwing may dumarating na sasakyan, siya ang unang lumalapit na may pilit na ngiti. "Good afternoon po sir, valet service po." Pero bago pa siya maging parking boy, anak muna siya ng isang dating bellboy sa parehong hotel, si Mang Ben. Si Mang Ben ang tipo ng trabahador na hindi napapansin pero hindi nabubuhay ang hotel nang wala siya. Siya ang nagbubukas ng pinto, nagbubuhat ng maleta, at tahimik na nilalamon ang mura ng ilang bastos na bisita. Lumaki si Joel na nakikita ang tatay niyang umuuwi sa gabi, masakit ang likod, pero nakangiti pa rin. "Anak, mag-aral kang mabuti. Lagi nitong bilin. Huwag mong hayaan na hanggang pagbubukas ng pinto lang ang kaya mong gawin. Balang araw, gusto kong ikaw naman ang may sariling pinto na binubuksan ng iba." Nangako si Joel sa sarili niya na gagawin iyon. Nag-aral siya ng mabuti, nakapasok sa scholarship sa kursong Hotel and Restaurant Management at kalaunan natanggap sa internship sa ibang bansa. Pero bago pa man niya maabot ang pangarap, biglang inatake sa puso si Mang Ben sa mismong lobby ng hotel matapos siyang pagalitan ng isang mayamang bisita na nagreklamo dahil mabagal daw siyang magbuhat. Hindi man lang ito nagbigay ng simpleng thank you. Doon na iba ang direksyon ng puso ni Joel. Hindi lang siya gustong maging manager. Gusto niyang may pagbabago sa paraan ng pagtrato sa mga trabahador na tulad ng tatay niya. Pagkalipas ng ilang taon, nang bumalik siya sa Pilipinas, hindi alam ng karamihan na si Joel ay isa ng lisensyado at may karanasan na sa pamamahala ng mga hotel sa abroad. Dahil sa sakit na nangyari sa tatay niya, naghanap siya ng paraan para maipaglaban ang karapatan ng mga staff. At doon pumasok sa eksena ang may-ari ng Grand Serafina Hotel, si Don Ricardo Vergara, isang matandang negosyanteng kilala sa pagtulong sa mga mahihirap na estudyante. Sa isang conference, narinig ni Don Ricardo si Joel na nagsasalita tungkol sa dignidad ng mga invisible workers. Tuwang-tuwa ang matanda at agad siyang kinausap. "Gusto kitang kunin bilang consultant para sa hotel ko, pero may isang kondisyon. Huwag ka munang magpakilalang consultant. Gusto kong makita mo kung ano talaga ang nangyayari sa baba. Maging valet ka, parking boy, bellboy, alam mo mang upahan. Ikaw ang bahala basta maramdaman mo ang realidad." At doon nagsimula ang kwento ni Parking Boy Joel. Sa mga mata ng staff, isa lang siyang bagong hire na medyo tahimik, medyo masipag, at medyo OA sa pagngiti. Wala silang idea na sa tuwing natutulog sila, si Joel ay nag-uulat kay Don Ricardo tungkol sa mga napapansin niya, mabubuting ugali, pang-aabuso, sistema, kultura. Isang Lunes ng umaga, nag-announce ang general manager ng hotel. "Magiging abala tayo ngayon," sabi nito. Tinitignan ng mga staff na nakahanay sa lobby. May dumarating na VIP guest, investor. Importante siya sa expansion ng hotel. Hindi pwedeng may sablay. Lalo na kayo sa valet ha. Kapag nagkamali kayo sa paghawak ng sasakyan niya, pwede kayong sibakin. Tumingin si Joel sa sapatos niya. Medyo gulanit na ang paang nakasilip sa maayos pero luma niyang sapatos. Nararamdaman niya ang bigat ng inaasahan, hindi lang dahil sa banta ng tanggalan, kundi dahil alam niyang nakaabang si Don Ricardo sa magiging report niya tungkol sa kulturang customer is always right. Totoo bang lagi? Paano kung mali din ang customer?
Bandang hapon, sabay-sabay na humabang pila ng mga sasakyan sa labas ng Grand Serafina. May pabel pa ang guard. Pagbukas ng pinto, "Welcome po sir, ma'am!" Nakatayo si Joel sa may gilid. Hawak ang tiket, handang tumanggap ng susi. Pawis na ang batok niya, pero steady pa rin ang boses. "Good afternoon po, valet service?" Biglang may humintong itim na SUV na sobrang kinis ng pintura. Bumaba mula rito ang lalaking nakapulang polo, nakamaong, pero halatang sanay sa command. May kasamang dalawang kaibigan na nakakurbata, parehong may hawak na cellphone. "Valet!" Sigaw ng lalaking nakapula. "Ikaw, dali!" Mabilis na lumapit si Joel. "Yes sir, good afternoon po. Ako na po bahala sa sasakyan ninyo. Ticket po sir." Iniabot ng lalaki ang susi na parang nagtatapon lang ng bagay. "Huwag mong gagalusan yan ha. Mas mahal pa yung sasakyan sa buong buhay mo." Natatawa ng sabi nito, sabay kindat sa mga kaibigan. Napangiti na lang ng pilit si Joel. "Opo sir." Habang lilingon na sana siya papuntang valley area, napansin niya ang signage sa kalsada. "Fire exit, strictly no parking." Doon mismo gustong ipatigil na nakapulang polo ang sasakyan. "Dito may parada boy para malapit ako paglabas," utos nito. Pasensya na po sir. Bawal po talaga dito, fire lane po. Baka po mahuli tayo ng City Hall o magreklamo po ang management." Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang part 1 ng ating kwento, pakihit naman po ang like button at kung baguhan ka naman sa ating channel, pakihit ang subscribe button. Salamat po sa suporta. Sige, tuloy na natin ang kwento. Biglang nagbago ang mukha ng lalaki. "Ano? Sinusunod mo pa yung mga signage na yan? Kilala mo ba ako?" Lumapit siya kay Joel. Halos magdikit ang mukha nila. "Investor ako dito. Kaibigan ko ang may-hari. Kung nasunog ang building na to, ako magpapatayo ulit. Kaya kung gusto kong iparada ang kotse ko dito, ipaparada mo." Nakita ni Joel na napatingin ng supervisor nila sa lobby, pero umiwas lang ito ng tingin. Walang kumikibo. Huminga siya ng malalim. "Sir, naiintindihan ko po, pero policy po ng hotel at city ordinance. Huwag mo akong turuan ng batas," sigaw ng lalaki. "Sige, kung ayaw mo, alisin mo na lang yan. Basta ma-ready mo agad paglabas ko. Kapag may gasgas yan, lagot ka sa akin." Inilaglag nito ang tiket sa kamay ni Joel na parang basura at tulong-tulunang pumasok sa lobby. Bit-bit ang yabang. Mabigat ang loob ni Joel habang maingat niyang ipinalada ang SUV sa tamang parking slot. Sinilip niya ang mga gilid, wala siyang nakitang malaking gasgas, maliban sa maliit na marka sa likod na halatang luma na. Para makasiguro, kinuha niya ang maliit na phone sa bulsa at lihim na kinuna ng picture ang estado ng kotse bago niya ito iwan. Ugali na niyang gawin iyon bilang proteksyon ng mga valet. Makalipas ang isang oras, biglang nagpanik ang front desk. Lumabas ang nakapulang polo kasama ang ilang bisita. Galit na galit itong sumigaw sa driveway. "Nasaan yung valet na kumuha ng sasakyan ko?" Agad lumapit ang supervisor at tinuro si Joel. "Siya po, sir." Parang umulan ng apoy nang humarap si Joel sa lalaki. "Anong ginawa mo sa kotse ko?" Sigaw nito sabay turo sa likod ng SUV kung saan may gasgas na mas malaki na ngayon. Parang sinadya. "Kita mo to? Ha? Alam mo ba kung magkano aabuti ng pintura niyan? Baka kalahati ng sweldo mo sa isang taon." Napasinghap ang ilang staff. Ang ibang bisita, naglabasan sa lobby. May nagtakip ng bibig, may nagtutok agad ng cellphone camera. Ramdam ni Joel ang pag-igting ng mga kalamnan niya, pero pinilit niyang maging kalmado. "Sir, nung iparada ko po, meron na pong maliit na marka sa gulong side. May picture pa po ako kung..." "Ha? Sinasabi mong ako pa may kasalanan? Anong klaseng serbisyo meron kayo rito? Buti pa sa kanto magpapark, mas maayos pa." "Ikaw?" Sabay turo kay Joel, "Dapat tanggal ka. Wala kang lugar sa hotel na ganito kataas ang standard." Narinig ni Joel ang boses ng general manager na lumabas sa lobby. "Sir, ano pong nangyari?" Tanong nito pilit na magalang. "Tong valet ninyo, sinira ang kotse ko," reklamo ng nakapula. "Kung ayaw niyong mawalan ng investor, dapat may managot, either siya o ikaw." Nang marinig iyon, parang marami sa staff ang biglang kumapkap sa dibdib. Investor pala yon? Totoo kaya?
Si Joel, nahiya pa rin magsalita. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya ang may kasalanan. Pero sa harap ng kamera, sa harap ng supervisor at GM na halos sumami yun na sa bisita, ano pa ba ang laban niya? Joel, malamig na sabi ng GM, kung may nagawa kang mali, humingi ka na lang ng tawad kay sir. Siguradong maayos natin to. May insurance naman ng hotel, pero kailangan naming maitala na inamin mong nagkamali ka. Sir, pero hindi ko po kasalanan. Bawal po talagang mag-park doon. Pinilit lang po niya. Ayun na nga, sinisisi mo pa ako. Sumigaw ulit ang nakapula, halos mamatay na sa galit. Alam mo ba kung sino ako? Tumanda na ako sa business. Isang mali lang ganyan na agad trato sa akin, tapos ikaw na walang-wala. Magpapasirma po kami ng incident report, putol ng GM. Halatang gusto nang tapusin ang iskandalo. Joel, pamasok ka muna sa HR pagkatapos nito. Hindi na makapagsalita si Joel. Nanatili siyang nakatungo, parang batang napagalitan sa harap ng buong klase. Sa isip niya, naririnig niya ang boses ni Don Ricardo. Tandaan mo anak, may mga panahon kailangang pumili, trabaho o dignidad. Pero ako, mas pipiliin kong mawalan ng negosyo kaysa mawalan ng respeto sa sarili. Sa gitna ng tensyon, may parating na bagong sasakyan. Isang itim na sedan na simple lang pero napakalinaw ng pagkakakintab. Hindi ito kasing yabang ng SUV. Tahimik lang itong huminto sa tabi. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang lalaki na nakabarong. May baston pero matatagang tindig. Pagkakita pa lang sa kanya ng guard at ng ilang senior staff, parang nagkaroon ng kuryente sa paligid. Si Don Ricardo, bulong ng isang bellboy. Naglakad ang matandang lalaking papalapit. Ang lahat biglang nag-ayos ng postura. Good afternoon, Don Ricardo! Halos sabay-sabay na bati ng mga staff. Ang GM halos tumakbo palapit. Sir, hindi po namin alam na darating kayo mayon. Yun ang punto ng biglaang pagbisita. Kalmado pero matalim ang sagot ni Don Ricardo. Anong kaguluhan nito sa driveway? Mabilis na sinalubong siya ng lalaki na kapulang polo. Nagbago agad ng tono. Ricardo, buti nandito ka. Tingnan mo naman ang nangyari sa hotel mo. Yung valet boy mo, sinira ang kotse ko at sinisisi pa ako. Kung ganito ang serbisyo rito, baka kailangan mong mag-isip kung karapat dapat pa akong mag-invest. Tahimik lang si Don Ricardo. Nakatingin lang siya kay Joel na nakatungo pa rin. Ganun ba? Tanong niya. Bale, anong pangalan mo? Joel po sir. Mahinang mulit malinaw na sagot, hindi pa rin tumitingin. Joel, marahan na sabi ni Don Ricardo. Anong nangyari? Nagatubili si Joel. Kung sasabihin niya ang totoo, baka alalong siyang magmukhang nagrereklamo. Pero kung mananahimik siya, tuluyan siyang magiging kasalanan kahit hindi naman. Huminga siya ng malalim. Sir, pinilit po niya akong kanina na iparada ang kotse niya sa fire lane. Sinabi ko pong bawal pero iniwan niya sa akin ng susi. Dinala ko na lang po sa tamang parking para maiwasan ang problema. Wala po akong nagagasgas na kotse. Nagpicture pa po ako bago ko iwan. Nasa phone ko po. Ah, sinasabi mong ako pa ang may kasalanan? Nalalabanan ka pa ha? Sino bang mas mapapabalaan mo? Itong valet ko na hindi ginagalang utos na o akong masumaangyo kaysa sa inyong mga empleyado? Alam mo ba kung sino akong nalamok ng isang regalo ng kakwa bukas? Alam mo nang nakatwari na ako sa kadri. Pero tinasan siya ng kamay ni Don Ricardo. Hindi na kailangan. Sapat na ang nakita ko. Nagsinungaling ka sa harap ng mga empleyado ko, sa harap ng mga bisita, at higit sa lahat, sa harap ng sarili mong konsensya. Nag-initang tenga ni Joel. Hindi niya inaasahan na ipagtatanggol siya ng may-ari sa ganitong paraan. Kung ito ang klase ng investor na magpapatahimik sa katotohanan at magpapabaklas ng dignidad ng mga staff, hindi ko kailangan ng perang dala mo, patuloy ni Don Ricardo. Wala nang usapang partnership pagkatapos nito. At kung gusto mong maningil, ibibigay ko ang buong halaga ng kotse mo ngayon din, kapalit ng hindi ka nababalik sa hotel ko. Namuti ang muka ng lalaking nakapula. Ano? Pipiliin mo ang parking boy na yan kaysa sa akin? Dito na lumingon si Don Ricardo kay Joel, saka ngumiti ng may kakaibang init. Hindi siya basta parking boy. Malumanay ngulit may bigat na sabi niya. Siya ang konsensya ng hotel na to at siya ang bagong co-owner.
Parang sabay-sabay na bumagsak ang panga ng mga tao sa paligid. Co-owner? Bulas ng GM. Ang mga staff na patingin kay Joel na parang ngayon lang nila talaga nakita. Dahan-dahan tinaas ni Joel ang ulo niya. Gulat din sa narinig kahit alam niyang konsultan siya. "Sir?" Bulong niya, halos hindi makapaniwala. Natawa si Don Ricardo. "Matagal ko ng plano yan, Joel. Hindi ko pa sinasabi sa iyo dahil gusto kong makita kung paano ka kikilos kahit wala kang titulo. Sa loob ng ilang buwan na nagpa-parking boy ka rito, nakita kong kaya mong tumayo para sa tama kahit nag-iisa, kahit pwedeng mawala ang trabaho mo. Kung may karapat dapat magmay-ari ng bahagi ng hotel na to, ikaw yun. Lahat ng trabahong ginawa mo, mula sa pagbubukas ng pinto hanggang sa pagtatanggol ng mga katulad mo, mas mahalaga pa sa pera ng kahit sinong investor." Nangingilid ang luha sa mata ni Joel. Naalala niya si Mang Ben, naka-uniforme, nakayuko sa harap ng bastas na bisita. Naalala niya ang pangakong hindi niya hahayaang maulit iyon. At ngayon, narito siya, hindi na lang bilang parking boy, kundi bilang taong may boses sa desisyon ng hotel. Sa harap ng lahat, humarap si Don Ricardo sa mga staff at bisita. "Ngayong araw, gusto kong itala ninyo sa isip ninyo, walang trabahong mababa. Walang taong mababa dahil lang valet, janitor o bellboy. At sa hotel na to, hindi natin papayagan at tapakan ng kahit sinong empleyado lang para lang mapagbigyan ng kayabangan, kahit gaano pa kalaki ang perang dala niya." Tahimik ang driveway, pero dama ang bigat ng mga salita. Sa bandang likod, may ilang staff na palihim na pumapalakpak hanggang sa unti-unti itong lumakas. Ang mga bisitang kanina pang nanonood, ngayon ay sumali na rin. Ang iba, itinigil na ang pagre-record. Sa halip ay inilalagay ang mga cellphone sa bulsa, marahil nahihiyang naging saksi sila sa maling panig kanina. Ang lalaking nakapulang polo, hindi na nakaimik pa. Tumalikod ito, pumasok sa SUV at padabog na umalis, kasama ang yabang na ngayon ay parang mas mabigat pa sa kotse niyang minamahal. Lumapit si Don Ricardo kay Joel. "Simula bukas," sabi niya, "mag-uusap tayo tungkol sa bagong program para sa mga empleyado. Gusto kong ikaw mismo ang manguna. Gagawa tayo ng training hindi lang para sa skills, kundi para sa respeto sa sarili. At kung handa ka na, gusto kong maging Assistant Operations Director ka, hindi na lang valet." Napailing si Joel. Nangingiti, hindi pa rin makapaniwala. "Sir, baka hindi pa ako handa." "Handa ka na," sagot ni Don Ricardo. "Kanina pa." Sa sumunod na mga buwan, ramdam ang pagbabago sa Grand Serafina. May malinaw ng patakaran na proteksyon sa staffs, may grievance system at may mga orientation sa mga bisita at corporate accounts tungkol sa respectful policy. Naging mas bukas ang usapan tungkol sa mental health at dignidad ng mga manggagawa, at sa bawat orientation, lagi nilang binabanggit ang isang kwento. Hindi na tungkol sa malit na gasgas sa kotse, kundi tungkol sa lalaking nagpa-parking boy lang para maprotektahan ang ibang katulad niyang tahimik na nagtitiyaga sa init ng araw at lamig ng gabi. Tuwing dumadaan si Joel sa driveway, suot na niya na yon ang mas formal na coat and tie. Pero minsan-minsan, isinusukbit pa rin niya ang lumang asul na vest, nagpapaalala sa kanya kung saan siya nagsimula. Kapag may bagong valet na kinakabahan sa trabaho, lumalapit siya at sinasabing, "Huwag kang matakot. Hindi ka nag-iisa dito. At higit sa lahat, hindi ibig sabihin na hawak mo ang susi ng iba. Wala kang susi sa sarili mong kinabukasan." Salamat sa pagsama ninyo sa kwento ni Joel. Ang lalaking inakala ng lahat na simpleng parking boy lang, pero kalaunan ay pinili ng totoong may-ari na maging katuwang sa pagpapatakbo ng hotel. Paalala ito na may mga pagkakataon na sinusubok lamang ang ating dignidad sa harap ng maraming tao, at doon nasusukat kung sino talaga tayo. Kung na-inspire ka sa kwentong ito
o may kakilala kang nagtatrabaho sa likod ng mga magagarbong establishmento, valet, guard, janitor, crew, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Ipagkalat natin ang mensahe na hindi pera o posisyon ang batayan ng paggalang, kundi ang pagiging tao. At kung hindi ka pa nakasubscribe, iniimbitahan namin kayong sumama sa aming komunidad para sa mas marami pang kwentong magpapakilo sa inyong damdamin at magpapaalala na ang tunay na yaman ay nasa puso, hindi sa kotse o titulo. Maraming salamat at hanggang sa muling kwento. Kung gusto niyo pong manood ng ibang kwento, pakiclick lang po ang video sa itaas. See you there!